Madalas sa kalsada maglaro ang mga bata sa barangay Namunitan at barangay Tubod sa Santo Tomas, La Union. Pero sa bawat paglalaro nila sa labas, pangamba ang nararamdaman ng kanilang mga magulang. Marami raw kasi sa kanila, pabalik-balik ang ubo. Ang kanilang sinisisi, ang usok at alikabok na nanggagaling sa cold storage facility sa kanilang lugar. Pag nakaamoy na sa cool, yun na sipon sa kaubo, doktor na naman. Pero hindi lang mga bata, kundi halos lahat ng residente pareho ng iniinda. May ubo, may mga gano'n, masakit sa baga. Minsan yung maglalakad na lang sila, madali na lang silang mapagod kasi nga yung baga na nila naapektuhan na rin. Sa videong kuha ng mga residente, makikita ang makapal na usok at alikabok na nagmumula sa imbakan. Halos araw-araw, ganito raw ang sitwasyon. Ang mga nakaparadang tricycle, puno ng alikabok. Pagpasok mo, yan. Nakaklose na yan, ha? Ganito rin ang mga bubong at bahay. Puno rin ng alikabok ang rooftop ng bahay na ito. Halos oras-oras din kung maglinis ng bahay si Tatay Jaime. Pero oras-oras din nadudumihan dahil pa rin sa mga alikabok mula sa storage facility. Hindi niya raw ma-enjoy ang pagtira sa ipinundar na bahay. Hindi ko alam na ganito pala rito. Hindi ko alam na may cool dito na ganyan. Dati-dati nung una, hindi pa nakatambak dito sa labas. Sa loob pa nakatambak. Sa may warehouse nila. Pero yung warehouse nila, wala rin protection na nakakalabas din ng alikabok. Marami rin sa kanila ang nagkakasakit na sa balat, gaya ni Granville. Yan ang nakakuhan ko talaga. Siyempre kung allergy lang dyan, mabilis magamot. Kung allergy lang yan. Hindi, matagal na, buwan na. Gustuhin mang lisanin ng mga residente ang lugar, wala naman daw silang pera para maghanap ng ibang matitirhan na malayo sa panganib na dulot ng warehouse. Dapat sana sir, bigyan kami ng malilipatan namin sir. Ayaw naman nilang sir. Ayaw naman nilang bigyan ng malilipatan kasi nagtitindang mga isda lang yung mga kapitbahay namin dito. Wala naman kabuhayan kung saan sila nakakuha sir. Isa pa sa kanilang pinangangambahan ang posibleng pagkakontamina ng dagat na pinagkukunan nila ng mga isda at ilan pang mga lamang dagat na ibinebenta para sa araw-araw. Wala silang ibang magawa kundi magreklamo at maghintay ng solusyon sa ilang taon na daw nilang problema. Ang nais po sana naming mangyari sir, hindi naman po kami lalaban or ano. Nanghingi po kami ng tulong, magkaroon sana ng medical mission, tsaka feeding program. Ang hiling ko noon kahit twice a year lang na mangyayari. Tapos ang pinakasipti sana, yung alikabok po sana, wala nang, kahit na hindi naman po walang lalabas, kahit na yung masala lang po sana. Yun ang concern po namin kasi kawawa po kami sa labas. Marso nitong taon ipinatawag ng Sangguniang Bayan ng Santo Tomas ang mga kawani ng San Miguel Corporation na siyang may-ari ng cold storage facility. Pinag-usapan ng reklamo ng mga residente at humingi sila ng agarang aksyon. Pero dahil sa tila kawalan ng solusyon, ngayong araw June 8, muli silang ipinatawag sa Sangguniang Bayan. Anya piramide nyo kasat no kabayan tatlo masolusyonan da jay gamit ni tao hay mumot na ibaga nga wala ikan natin solusyon kasat no ngay kasat no kabayan tawon. Please advise mo kung mga suda po nga di cargo da ay mo sanda pa. Well, tulungan na kami kailang basit o kahit na danon tayo mag-higher management dato yung concern na yun. Ayon kay Engineer Ragindin, maintenance manager ng pasilidad, batid daw nila ang epekto ng kanilang operasyon sa komunidad. Hindi naman natin maiwasan yung mga ganon. So, lahat naman ina-address natin doon sa abot ng makakaya natin. Kaya nga, umabot na tayo na pinarating natin sa kanila, sa higher management, para medyo makampante naman ang ating komunidad. Kasalukuyan pa lamang daw itong pinag-uusapan at pinagdedesisyonan ng head office ng kumpanya. Meron kaming water cannon. Yun yung pag nagbuga ng tubig na ganyan, mist in the form of a mist, talagang tinatrap niya yung dust para hindi na makarating sa komunidad. Tapos, hindi,
Meron pa yung umpisa naming i-enclose yung existing warehouse. That's it. Then from time to time, nagdidilig kami doon sa using our heavy equipment para madaming tubig. Nababagala naman ang Sangguniang Bayan sa aksyong ito ng kumpanya. Matagal ma'am, kung hindi pa kami nagpatawag sa kanila, hindi pa nila kami in-update. Although meron naman silang sinasabing gagawin na nila, pero kulang yan ma'am, alam niya naman. Although may existing sila doon na covered court, pero kulang pa rin kasi hindi naman enclosed yung ginawa nila, yung existing nila. Oo, totoo yun ma'am, sila yung isa sa pinakamalaking nagbabayad ng tax sa bayan natin. Pero paano naman yung mga kababayan namin? Paano naman yung mga health nila, kapakanan nila? Makukompromiso naman mga kabataan. Kawawa naman sila, ma'am. Aantayin daw nila kung ano ang magiging hakbang ng kumpanya makalipas ang 2 linggo base na rin sa ipinangako nila sa pagpupulong. Hindi pa naman masigurado kung posibleng patawan ng suspensyon ang operasyon ng cold storage facility. Randy Guzman, RNG News.